Patay! Isang sigaw ang pumunit sa marangyang himig ng paligid. Kasunod nito ang malakas na kalabog ng nabiting plato at basag na kopita. Ang lahat ng mata ay napako sa isang direksyon. Doon, sa gitna ng nagkakagulong mga bisita, nakatayo ang aking ina, si Aling Teresita, nanginginig at namumutla. Sa kanyang paanan, nagkalat ang bubog at sa harapan niya, ang aking pinakamamahal na si Isabela, ang kanyang puting-puting gown ay nabahira ng mamahaling red wine. Nanlamig ang buong katawan ko, hindi dahil sa nasirang gown o sa kahihiyan, kundi dahil sa takot para sa aking ina. Pero bago pa man ako makahakbang, kumilos si Isabela. Isang nginang ngiti ang marahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngabang ngiting kayang pakalmahin ang kahit anong unos. Okay lang po, sabi niya sa natatarantang waiter. Ang boses niya ay malambing at puno ng pag-unawa. Aksidente lang po ang lahat. Pagkatapos ay bumaling siya sa aking ina. Hinawakan niya ito ng buong pag-aalala sa magkabilang balikat. Mama, ayos lang po ba kayo? Huwag po kayong mag-alala sa damit ko. Ang mahalaga ay hindi kayo nasaktan. Nakahinga ako ng maluwag. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa aking dibdib. Siya na talaga. Si Isabela na ang babaeng para sa akin. Isang anghel. Sa gitna ng atensyon, sa kabila ng mamahaling damit na namantsahan, ang inuna pa rin niya ay ang kapakanan ng aking ina. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal ko siya. Ang kanyang kagandahan ay hindi lamang panlabas, kundi bumubukal mula sa isang pusong busilak at mapagmahal. Ilang sandali pa, maayos na ang lahat. Dinala ng mga katulong si Mama Teresita sa isang silid para makapagpahinga habang si Isabela naman ay nagpalit ng damit. Nang bumalik siya, suot ang isang simpleng bestida. Mas lalo pa siyang gumanda sa aking paningin. Huwag mo nang isipin yon, bulong ko sa kanya habang magkatabi kaming nakaupo. Ang importante, naipakita mo sa lahat kung gaano kakabuting tao. Ngumiti siya at sumandal sa aking balikat. Mahalaga sa akin si Mama. Kung ano ang mahalaga sa iyo, Rodrigo, ay mahalaga rin sa akin. Ang mga salitang yon ay musika sa aking pandinig. Ito na ang buhay na pinangarap ko. Isang matagumpay na negosyo, isang mapagmahal na ina, at isang babaeng magiging perpektong asawa at ina sa aming magiging mga anak. Wala na akong mahihiling pa. Nang gabing iyon, pag-uwi namin sa bahay, ramdam ko pa rin ang saya. Habang tinutulungan ko si Mama na maglakad papasok sa kanyang silid, narinig kong pumasok si Isabela sa aming banyo para maghilamos. Salamat anak, sabi ni Mama. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng pagod. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Ma, wala po yon. Ang mahalaga, ligtas kayo. Sagot ko at hinalikan siya sa noo. Magpahinga na po kayo. Nang isara ko ang pinto ng kanyang silid, isang ngiti ang rumehistro sa aking labi. Ngunit bigla itong naglaho nang marinig ko ang mahinang boses ni Isabela mula sa banyo. May kausap siya sa cellphone. Dahil sa katahimikan ng gabi, malinaw ang bawat salitang binibitawan niya. Oo nga, friend. Nakakainis grabe. Ang laking abala. Napakunot ang noo ko. Sayang ang gown, oo. Pero mas nakakahiya yung eksena. Bakit ba kasi kailangan pang isama-sama yung matanda na yan? Ang bagal-bagal kumilos. Nagiging pabigat lang. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Sandaling katahimikan. Hay nako, hayaan mo na. Kailangan ko lang magtiis. Malapit na naman. Konting kembot na lang. Narinig ko ang tunog ng pagpatay ng gripo. Dali-dali akong humakbang palayo, pumasok sa aming kwarto at nagkunwaring nagbabasa sa kama. Ang puso ko ay kumakarera. Hindi. Baka mali lang ang dinig ko. Baka ibang bagay ang tinutukoy niya. Pumasok si Isabela sa silid, suot ang kanyang roba. Ang ngiti sa kanyang labi
ay kasing tamis pa rin ng dati. Love, matututulog na ako ha. Medyo napagod ako sa araw na to. Sabi niya at humalik sa aking pisngi bago humiga sa kama. Hindi ako sumagot. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni Isabela ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan, parang sirang plaka na walang tigil sa pag-ikot. Bakit ba kasi kailangan pang isama-sama yang matanda na yan? Kailangan ko lang magtiis. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon sa aking puso. Ito ba talaga ang babaeng pakakasalan ko? Ang anghel sa aking paningin ay meron palang tinatagong sungay at buntot? Hindi pwede. Hindi ako maaring magkamali. Baka pagod lang siya. Baka na-stress lang siya sa nangyari. Pero paano kung hindi? Paano kung ang Isabelang narinig ko ay ang totoong siya? At ang Isabelang kaharap ko ay isang magaling na aktres lamang? Kinabukasan, habang nag-aalmusal, isang ideyang mabaliw. Pero kailangan ang nabuo sa aking isipan. Ito na ang tanging paraan para malaman ko ang katotohanan. Love, panimula ko, sinisikap na maging normal ang tono ng aking boses. May bigla ang meeting pala sa Singapore. Kailangan kong umalis mamayang gabi. Nakita ko ang bahagyang pagkadismaya sa kanyang mukha. Ngunit agad itong napalitan ng isang matamis na ngiti. Talaga? Biglaan naman yata. Pero sige, kung para sa kumpanya, naiintindihan ko. Mamimiss kita. Tumango ako. Isang linggo lang naman siguro ako doon. Pero may problema pala. Nag-resign na si Mang Tonyo. Ano? Bakit daw? Gulat niyang tanong. Kailangan niyang alagaan ang asawa niyang may sakit. Pagsisinungaling ko. Pero huwag kang mag-alala. May nahanap na akong kapalit. Mag-uumpisa siya ngayon din para masubukan ko bago ako umalis. Rico ang pangalan niya. Good, sabi niya. Mahirap na kapag walang driver, lalo na't kailangan ni Mama ng tagahatid sa mga check-up niya. Ang pagbanggit niya kay Mama ay nagdulot ng kirot sa aking dibdib. Pero tiniis ko. Kailangan kong ituloy ang plano. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na ako para asikasuhin ang mga papeles ng biyahe ko. Ngunit sa halip na sa opisina, dumiretso ako sa isang maliit na apartment na pag-aari ng aking pinagkakatiwalaang assistant na si David. Doon, naghihintay na ang pagbabago. Ang mamahaling kong kasuotan ay napalitan ng simpleng polo shirt at itim na pantalon. Ang aking buhok na laging may ayos ay ginulo at pinutulan ng simple. Ang Rolex sa aking pulso ay pinalitan ng mumurahing relo. At ang huli, ang salamin ko na walang grado pero may itsura ay pinalitan ng makapal at lumang salamin sa mata. Tumingin ako sa salamin. Ang CEO na si Rodrigo Villafuerte ay naglaho. Ang nasa harapan ko ngayon ay si Rico, isang hamak na driver. Sir, sigurado po ba kayo dito? Nag-aalalang tanong ni David. Kailangan ko tong gawin, David. Matigas kong sagot, habang pinipilit na baguhin ang aking tindig para magmukhang ordinaryo. Para sa kapakanan ng nanay ko. Ilang oras ang lumipas, minamaneho ko na ang isang lumang service vehicle pabalik sa sarili kong mansyon. Ang bawat metro na papalapit ako sa gate ay siya namang paglakas ng kabog sa aking dibdib. Bumaba ako at nag-doorbell. Ang kasambahay na nagbukas ay hindi ako namukhaan. Nandyan po ba si Ma'am Isabela? Ako po si Rico, yung bagong driver. Ilang sandali pa, lumabas si Isabela mula sa malaking pinto. Nakasuot siya ng pangbahay na bestida pero ang ganda niya ay nangingibabaw pa rin. Ngunit ang mga mata niyang tumingin sa akin ay malamig. Walang emosyon. Isang tingin na ibinibigay mo lang sa isang taong hindi mahalaga. Ikaw ba si Rico? Tanong niya. Ang boses ay patag. Opo, ma'am. Sagot ko. Yumuko ng bahagya para itago ang aking muka. Hindi na siya muling nagsalita. Tinalikuran niya lang ako at pumasok sa loob. Ramdam ko ang kirot. Ang lalaking pinapangakuan niya ng habambuhay na pag-ibig
ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Ngunit para sa kanya, ako ay isang estranghero lamang, isang anino sa gilid ng kanyang perpektong mundo. Narinig ko ang kanyang utos mula sa loob ng bahay, hindi direkta sa akin, kundi sa kasambahay. Sabihin mo sa kanya, ilabas niya ang kotse, ihahatid niya si mama sa ospital. Sumunod ako ng walang imik. Habang inihahanda ko ang sasakyan, ang mismong sasakyan na ako ang pumili para maging komportable ang aking ina, nakita ko si Aling Teresita na inaalala yan ng isang katulong palabas ng bahay. Ang puso ko ay tila pinipiga. Gusto ko siyang takbuhin, yakapin, at sabihing, ako to ma, pero kailangan kong magtimpi. Binuksan ko ang pinto ng kotse para sa kanya. Nginitian niya ako, isang matamis at mabait na nangiti. Salamat iho. Walang anuman po, sagot ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Ang makita siya ng malapitan at kailangan kong magpanggap na hindi ko siya kilala ay isang parusa. Nang nasa loob na si mama, pumasok naman si Isabela sa passenger seat sa harapan. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Ang atensyon niya ay nasa kanyang mamahaling cellphone. Sa St. Luke's tayo. Utos niya, ang boses ay malamig at walang pakialam. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Ayokong maabala. Ang bawat salita niya ay tumatagos sa aking pagkatao. Ayokong maabala. Ang check-up ng aking ina ay isang abala para sa kanya. Habang nagmamaneho, tahimik kong pinagmamasdan ang kanilang bawat kilos mula sa rearview mirror. Si mama ay nakatingin lang sa labas ng bintana, habang si Isabela ay walang tigil sa pagtipa sa kanyang cellphone, isang ngiti ang paminsan-minsang sumisilay sa kanyang mga labi. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay binasag ni mama. Bella anak, mahinahon niyang sabi. Naalala mo ba? Yung paborito nating kainan sa Tagaytay. Naisip ko lang, baka pwede tayong pumunta doon kapag bumalik na si Rodrigo. Hindi agad sumagot si Isabela. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba niya ang kanyang cellphone at bumuntong hininga ng malakas, isang tunog ng pagkainis. Mama, di ba napag-usapan na natin to? Mahina ang puso ninyo. Hindi kayo pwedeng magbiyahe ng malayo. Pero sandali lang naman. Mama, please. Putol ni Isabela. Ang boses niya ay tumaas ng bahagya. Huwag na po nating pag-usapan yan. Sumasakit lang ang ulo ko. Nakita ko sa salamin ang unti-unting paglungkot sa mukha ng aking ina. Yumuko siya at hindi na muling nagsalita. Samantala, ang mga kamay ko ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga kuko ko ay bumaon sa aking palad. Ang galit sa loob ko ay nag-aalab. Paano niya nagagawang saktan ang damdamin ng aking ina nang ganoon kadali? Nang makarating kami sa ospital, ang unang ginawa ni Isabela ay bumaling sa akin. Hintayin mo kami dito, utos niya. Huwag kang aalis. At ito, sabi niya sabay abot ng ilang pirasong pera, bumili ka ng merienda mo at tandaan mo, kung ano man ang marinig o makita mo, mananatili lang yan sa'yo. Naiintindihan mo? Ang mga salita niya ay isang malinaw na banta, isang babala. Tumangulang ako at kinuha ang pera. Hinawakan ko yon ng mahigpit sa aking kamay. Ang pera na nagmula sa sarili kong pinaghirapan, ngayon ay ibinibigay sa akin bilang panuhol para sa aking katahimikan. Habang pinapanood ko silang mag-ina na naglalakad palayo, si Isabela ay nasa unahan, nagmamadali. Habang si mama ay nahuhuling sumusunod, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ito ay hindi na lamang tungkol sa pagdududa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Dahil ang babaeng akala ko'y anghel, ay unti-unti nang nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. At kailangan kong malaman kung gaano kadilim ang kulay na yon. Nakatitig lang ako sa perang nasa aking palad. Lukot na ito dahil sa higpit ng aking pagkakahawak. Ito ba ang halaga
ng aking serbisyo? O ito ang bayad para sa aking pananahimik? 1 oras, 2 oras. Lumipas ang panahon at wala pa ring Isabela o Aling Teresita na bumabalik. Hindi ako mapakali. Ang sabi niya ay simpleng check-up lang. Bakit tila napakatagal? Isang alalahanin ang biglang pumasok sa isip ko. Paano kung inatake sa puso si Mama? Paano kung may nangyaring masama? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Ipinark ko ng maayos ang sasakyan at bumaba ako. Ang dahilan ko, magtatanong ako sa guard kung hanggang anong oras lang pwedeng pumarada. Isang palusot na kapanipaniwala. Pumasok ako sa lobby ng ospital. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay sumalubong sa akin. Hinanap ng aking mga mata ang waiting area kung saan dapat ay nandoon sila. Pero wala sila. Nagsimula akong kabahan. Nilakasan ko ang aking loob at nagtanong sa nurse's station. Ibinigay ang pangalan ng aking ina. Ah, si Mrs. Teresita Villafuerte po ba? Sabi ng nurse habang tinitingnan ang kanyang listahan. Kanina pa po siya tapos sa check-up niya. Pinaupo lang po muna namin doon sa may gilid para hintayin ang kasama niya. Itinuro niya ang isang hilera ng mga upuan sa medyo tago na bahagi ng lobby. At doon, nakita ko siya. Ang aking ina. Nakaupo siyang mag-isa. Nakayuko. Tila malalim ang iniisip. Ang kanyang itsura ay puno ng kalungkutan at pag-iisa. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking batok. Ang mga kamay ko ay kusa ng kumuyom sa magkabilang gilid. Nasaan si Isabela? Lumingalinga ako sa paligid. At doon, sa di kalayuan, sa kabilang bahagi ng lobby kung saan may mga butik at coffee shop, natanaw ko siya. Nakatayo si Isabela sa loob ng isang mamahaling tindahan ng mga bag. May hawak siyang isang kulay kremang handbag. Pinagmamasdan ito sa salamin at may kausap siya sa cellphone. Tumatawa siya. Isang tawang masaya at walang bahid ng anumang alalahanin. Habang ang aking may sakit na ina ay nag-iisang naghihintay sa isang sulok, siya ay abala sa pamimili at pakikipagtawanan. Dahan-dahan akong lumapit, sapat lang para marinig ang kanyang pinag-uusapan, nagtatago sa likod ng isang malaking halaman. Oo, Marco, ang ganda-ganda nga. Kinikilig niyang sabi. Promise, babagay to sa akin. O sige na, mamaya na ulit tayo mag-usap. Baka mainip na yung matanda eh, bye! Marco. Sino si Marco? At bakit ang saya-saya niya habang kausap ito? Ibinalik niya ang bag sa sales lady at naglakad palabas ng tindahan. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging seryoso. Ang nangiti at tawa ay naglaho na parang bula. Nagmamadali akong bumalik sa aking pwesto, malapit sa sasakyan bago pa niya ako makita. Ilang minuto pa, natanaw ko na silang papalabas ng ospital. Si Isabela ay nauunang maglakad, habang si Mama ay tahimik na sumusunod sa likuran. Pinagbuksan ko sila ng pinto. Walang nagsasalita. Nang nasa loob na ng sasakyan, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng aircon at ang paghampas ng gulong sa kalsada. Si Isabela ay abala na naman sa kanyang cellphone. Marahil ay kausap na ulit ang lalaking nagngangalang Marco. Paminsan-minsan ay naririnig ko siyang humahagik-gik ng mahina. Sa rearview mirror kitang-kita ko ang refleksyon ng aking ina. Nakatingin na naman siya sa bintana, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko. Isang butil ng luha ang tahimik na gumulong sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ito agad. Marahil ay umaasang walang nakakita, ngunit nakita ko. At sa sandaling iyon, ang galit sa loob ko ay nagliyab na parang apoy na binuhusan ng gasolina. Gusto kong ihinto ang sasakyan, kaladkarin si Isabela palabas, at isigaw sa mukha niya ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Gusto kong yakapin ang aking ina at sabihing, tama na ang pagtitiis, pero hindi ko ginawa ko. Kinagat ko ang aking labi, hanggang sa halos magdugo ito. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela.
Ang aking misyon ay hindi pa tapos. Kailangan ko pa ng mas matibay na ebidensya. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Pagdating namin sa mansyon, ako ang unang bumaba para pagbuksan sila ng pinto. Inalalayan ko si Mama palabas ng sasakyan. Ramdam ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay nang kumapit ito sa aking braso. Salamat, Rico, mahina niyang sabi. Isang simpleng salamat mula sa isang estranghero, pero para sa akin, ito ay isang tinik na lalong bumaon sa aking puso. Si Isabela naman ay dire-diretsyong pumasok sa loob ng bahay na parang walang nangyari. Bago pa man siya tuluyang makapasok, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng pag-uutos. Rico, tawag niya. Po, ma'am. Dumukot siya sa kanyang pitaka at inihagis sa akin ang isang lukot na 1,000 piso. Bumagsak ito sa sementadong sahig malapit sa aking mga paa. Para sa serbisyo mo ngayong araw, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang anumang pasasalamat. At tandaan mo ang sinabi ko kanina. Ang mga nakita at narinig mo, hanggang dito lang yan. Huwag kang magkakamaling maging madaldal. Pagkatapos noon, tinalikuran na niya ako at pumasok sa loob. Iniwan akong nakatayo doon. Dahan-dahan kong pinulot ang pera mula sa sahig. Ang kapirasong papel na yon ay hindi lang pera. Simbolo ito ng lahat ng mali. Simbolo ito ng pagmamaliit niya hindi lang sa akin bilang si Rico, kundi sa lahat ng taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Tiningnan ko ang pera. Pagkatapos ay ang malaking pinto kung saan siya pumasok. Ang mga lamat ay hindi na maliliit. Sila ay malalaki ng bitak na unti-unting sumisira sa perpektong imahe na binuo niya sa aking isipan. Ang pagdududa ko ay hindi na isang bulong, isa na itong sigaw. At nang gabing iyon, habang ako'y nag-iisa sa maliit na apartment ni David, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko akalaing gagawin ko. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang isang private investigator. Hindi na ito laro ng puso. Isa na itong laban para sa katotohanan. Kailangan kong malaman kung sino si Marco. Kailangan kong malaman kung ano pa ang mga itinatago ni Isabela sa likod ng kanyang mga ngiti. Dahil ang pag-ibig kong dating dalisay at walang hanggan, ngayon ay nababahiran na ng laso ng pagtataksil. At handa akong gawin ang lahat, malaman lang kung gaano kalalim ang sugat na idudulot nito. Tahimik ang biyahe, ngunit para kay Rodrigo, ang katahimikan ay mas maingay pa sa isang sigaw. Bawat galaw ni Isabela ay kanyang pinagmamasdan mula sa rearview mirror. Ang paraan ng pagtipa niya sa kanyang cellphone, ang bahagyang pagkagat sa kanyang labi. Siya ay balisa. Sa butik ni Valeriana tayo, utos niya, hindi tumitingin sa akin. Yung sikat na wedding gown designer, huwag kang maliligaw. Opo, ma'am, sagot ko. Ang bawat salita ay tila lason sa aking dila. Dinadala ko ang babaeng mahal ko para magsukat ng kanyang damit pangkasal habang sa loob-loob ko, ang aming relasyon ay unti-unti nang namamatay. Ilang minuto pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, isang pangalang nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aking batok. Marco. Agad niyang sinagot ito at sa isang iglap, ang kanyang malamig na anyo ay nagbago. Hello, babe? Ang boses niya ay malambing, parang pulot na umaagos. Isang boses na hindi ko kailanman narinig na ginamit niya kahit sa akin. Naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak ko sa manibela. Oo, papunta na ako. Oo na, alam ko. Huwag mo na akong i-pressure, okay? Ginagawa ko na ang lahat. Ang boses niya ay bahagyang tumaas, puno ng tensyon. Tila nakalimutan niyang may ibang tao sa loob ng sasakyan. Para sa kanya, ako ay hangin lamang, isang parte ng sasakyan na walang pandinig. Ano ang gusto mong gawin ko? Hirap na nga ako sa pagpapanggap dito. Araw-araw kailangan kong ngumiti, maging mabait sa nanay niya.
Nakakasuka na. Nakakasuka. Ang salitang yon ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Alam ko, Marco. Alam ko ang utang ng pamilya ko. Kaya nga ginagawa ko to. 'Di ba? Para sa atin. Konting tiis na lang. Utang. Kaya pala, ang lahat ng ito ay palabas lamang. Isang transaksyon. Ako ang solusyon sa kanilang problema sa pera. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking buong katawan. Ang pag-ibig na inakala kong totoo ay isa lamang palang malaking kasinungalingan. Ngunit ang kasunod niyang sinabi ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang pagmamahal sa aking puso. Isang sandali siyang natahimik, tila nakikinig sa sinasabi ni Marco. Pagkatapos, bumuntong hininga siya. Ang matanda? Eto, laging pabigat. Sabi niya ng walang emosyon. Pero alam mo, Marco, minsan naiisip ko. Huminto siya at sa rearview mirror, nakita ko ang isang malamig na kalkulasyon sa kanyang mga mata. Di ba may sakit sa puso yung matanda? Ang puso ko ay biglang tumigil sa pagtibok. Minsan iniisip ko, pagpapatuloy niya sa isang boses na halos isang bulong ng demonyo, baka makabuti pa nga sa kanya ang konting stress. Isang malaking gulat lang, baka yun na yun, isang atake, tapos problema solved. Hindi ako makahinga. Ang sasakyan ay bahagyang gumewang sa kalsada. Kung sakaling mawala siya bago ang kasal, patuloy niya, di ba mas magiging madali ang lahat para sa atin? Wala nang sagabal, wala nang aalagaan, tayo na lang. Sa sandaling iyon, ang Isabela na minahal ko, ang anghel, ang pangarap, ay naglaho. Ang nakikita ko na lang sa salamin ay isang halimaw na may magandang mukha. Isang estrangherang may pusong gawa sa yelo. Ang babaeng ito ay hindi lang sinungaling. Ang babaeng ito ay hindi lang mapagpanggap. Ang babaeng pakakasalan ko ay nagbabalak na patayin ng aking ina. Narinig ko siyang tumawa ng mahina bago ibaba ang telepono. Sige na babe, I love you. Ibinaba niya ang cellphone at sumandal sa upuan. Pumikit siya at bumuntong hininga. Isang buntong hiningang tila nagpapahiwatig ng malaking ginhawa. Tila ba ang pag-iisip sa kamatayan ng aking ina ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Hindi ko na alam kung paano ako nakapagpatuloy sa pagmamaneho. Ang tanging alam ko lang, sa ilalim ng uniforme ni Rico, ang puso ni Rodrigo ay basag na basag. Ang pag-ibig ay naging abo. Ang tiwala ay naging lason. At ang misyon kong alamin ang katotohanan ay napalitan na. Hindi na ito paghahanap. Isa na itong paghahanda. Paghahanda para sa paghihiganti. Habang siya ay nakapikit, dahan-dahan kong kinuha ang aking personal na cellphone mula sa aking bulsa. Itinago ko ito sa ilalim ng aking hita, malayo sa kanyang paningin. Binuksan ko ang screen, hinanap ko ang voice recorder app, at sa isang marahang pagpindot, sinimulan kong i-record ang bawat sandali. Ang laro ay nagbago, at sisiguraduhin kong sa huli, siya ang matatalo. Bzzz, bzzz. Napabalikwas ng bangon si Isabela. Ang pamilyar na tunog ng kanyang cellphone ang gumising sa kanya mula sa isang gabing halos wala siyang tulog. Kinapa niya ito sa bedside table. Ang puso niya ay agad kumabog ng mabilis. Mama calling. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago sagutin ang tawag. Hello, Ma? Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Anak, kumusta? Hindi ka na tumawag kahapon. Anong balita? Maayos ba ang lahat? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod nito, alam ni Isabela ang tunay na tanong. Malapit mo na bang makuha ang pera? Okay lang po ang lahat, Ma. Sagot ni Isabela habang nakatingin sa natutulog na si Rodrigo sa kanyang tabi. Isang perpektong solusyon sa lahat ng kanilang problema. Nag-usap na kami ni Rodrigo. Malapit na ang kasal. Huwag na po kayong mag-alala. Mabuti naman kung ganoon, anak. Alam mo na, ang mga utang, ang mga tao sa bangko,
Walang tigil sa katatawag. I know. Hindi na napigilan ni Isabela ang bahagyang pag-irit. Sinabi ko nang ako ang bahala, di ba? Just, just give me some time. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na nagpapaalam. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking bato na hindi maalis-alis. Pagkatapos ng ilang oras, habang si Rodrigo ay nasa opisina, palihim na umalis si Isabela. Nagkita sila ni Marco sa isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop. "Babe, namiss kita." Bati ni Marco, hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningil. "Marco, nahihirapan na ako," amin ni Isabela. "Araw-araw, parang naglalakad ako sa alambre." "Kaya mo yan," bulong ni Marco. "Isipin mo na lang ang magiging buhay natin pagkatapos nito. Isang bagong simula, malayo dito. Isang magandang pangarap, ngunit may kapalit." "Ang pera, Bella," sabi ni Marco. Ang tono niya ay nagbago na. Pagkatapos ng kasal, kailangan kong makuha ang parte ko. May mga pinagkakautangan din ako. "Oo, alam ko. Magagawa natin ang paraan. Dapat lang," sabi ni Marco. Ang pagkakahawak sa kanyang kamay ay bahagyang humigpit. Dahil kung hindi, pareho tayong babagsak. Ang pagbabantang yon ay nanatili sa isip ni Isabela hanggang sa pag-uwi niya. Pagpasok niya sa kanyang pribadong silid, binuksan niya ang isang drawer. Sa loob nito ay isang tumpok ng mga sobre, mga sulat na may pulang tinta. Final demand. Notice of foreclosure. Ang bawat papel ay isang patunay ng kanilang pagbagsak. Ang yaman na kanilang ipinagmamalaki ay matagal nang naglaho. Ang natira na lang ay ang pangalan at ang pagkukunwari. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya. Kinuha niya ang isang picture frame mula sa kanyang mesa. Isang litrato ni Rodrigo. Nakangiti ito. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal, isang pagmamahal na para sa kanya. Isang pagmamahal na bulag. Kawawang Rodrigo, isip niya. Napakabuti mo. Napakadali mong paikutin. Tinitigan niya ang larawan. Hindi niya naramdaman ang pag-ibig. Ang naramdaman niya ay isang uri ng pagkaawa na may halong pagkasuklam. Pagkasuklam sa kahinaan nito. Ito ang kailangan niyang gawin para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kinabukasan, para kay Marco. Si Rodrigo ang susi, ang kasalang daan, at si Aling Teresita. Si Aling Teresita ay isang balakid, isang abala, isang problemang kailangan ng solusyon. Ang mga naisip niya kahapon sa sasakyan ay bumalik. Ang ideya ng isang aksidente. Ang pag-asa sa isang biglaang pag-atake sa puso. Hindi ito pagpatay. Kinukumbinsi niya ang sarili. Ito ay pagtulong sa tadhana. Masakit, oo. Ngunit kinakailangan. Ang sakripisyo ng isang tao para sa kaligtasan ng marami. Sa ganitong pag-iisip, bahagya siyang gumaan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya at inayos ang sarili sa harap ng salamin. Ang desperadong babae ay naglaho. Ang bumalik ay si Isabela, ang perpektong anghel. Zzz! Isang text message ang dumating sa kanyang cellphone mula kay Marco. Binuksan niya ito. 4 na salita lang ang laman. 4 na salitang nagpakulo sa dugo sa kanyang mga ugat at nagpatibay sa kanyang madilim na desisyon. Huwag kalimutan ang plan B. 1 linggo na ang nakalipas mula nang malaman ko ang madilim na balak ni Isabela. At sa loob ng 1 linggong iyon, si Rico, ang driver, ay naging anino niya. Bawat kilos, bawat tawag, bawat salita ay nakatago sa memorya ng aking cellphone. Ang galit sa aking puso ay hindi na mainit. Ito ay naging isang malamig at matalas na patalim, naghihintay ng tamang sandali. Naisip ko, para maiba naman, mag-picnic tayo sa Nuvali.
Mungkahi ni Isabela isang umaga. Para makalanghap naman ng sariwang hangin si Mama. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, marahil ay hahanga na naman ako sa kanyang pagiging maalalahanin. Ngunit ngayon, alam ko na ito ay isa na namang palabas. Isang perpektong pagkakataon para sa kanya na muling isagawa ang kanyang pagpapanggap bilang isang mapagmahal na future daughter-in-law, lalo na't pauwi na ako mula sa Singapore sa susunod na araw. Sumang-ayon ako sa aking isip. Ito rin ay isang perpektong pagkakataon para sa akin. Nang araw na yon, tirik na tirik ang araw. Ang init ay tumatagos sa balat. Pagdating namin sa Nuvali, naghahanap si Isabela ng lugar. Tumingin-tingin siya sa paligid, sa mga lugar na may malalaking puno at lilim. Ngunit lumakad siya palayo roon at pinili niya ang isang lugar na walang puno, direkta sa sikat ng araw. Dito tayo, masaya niyang sabi, inilalatag ang picnic blanket. Maganda ang view dito, di ba Mama? Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Aling Teresita. Oo, anak, maganda nga. Pero parang masyadong mainit dito. Okay lang yan, Ma. Sandali lang naman tayo. Sagot ni Isabela, ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Naglabas siya ng mga pagkain, pero may isang bagay siyang nakalimutan. Ang payong. Naupo sila. Si Isabela ay kampante, habang si Mama Teresita ay nagsisimula nang mamula ang pisngi at mamuo ang pawis sa kanyang noo. Hindi ko na matiis. Kailangan kong gumawa ng paraan nang hindi nabubuking. Kinuha ko ang basahan at isang bote ng water spray mula sa sasakyan. Lumapit ako sa gilid kung saan nakaupo si Mama. Ma'am, lilinisin ko lang po saglit itong bintana. Baka po matalsikan kayo, sabi ko nang may paggalang. Ipinosisyon ko ang aking sarili at ang aking katawan sa paraan na ang anino ko ay tumatama sa mukha ni Mama, nagbibigay ng kahit kaunting proteksyon mula sa araw. Nakita kong bahagyang napangiti si Mama, isang pasasalamat sa kanyang mga mata. Ngunit si Isabela, tiningnan lang ako na parang isang istorbo. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Isabela. Excuse me lang, Ma. May tatawagan lang ako. Lumakad siya palayo, pero hindi ganoon kalayo. Sapat lang para isipin niyang meron siyang privacy. Ngunit alam kong para sa akin ito. Para marinig ko. Para ma-record ko. Hello, babe? Pagsagot niya sa tawag, si Marco na naman. Oo, nandito kami sa Nuvali. Kasama ko yung matanda. Oo, ginagawa ko na yung sinabi mo. Hayaan mo siyang maarawan. Baka sakaling mahilo, di ba? Napatigil ako sa aking ginagawa. Ang mga kamay ko ay nanigas. Nakakainis na talaga, Marco. Patuloy niya. Ang boses niya ay pununo ng pagkasuklam. Bawat kilos ko, kailangan kong isipin kung ano ang sasabihin niya. Bawat hinga niya, parang tinik sa lalamunan ko. Minsan, gusto ko na lang siyang ikulong sa trunk ng kotse para matapos na ang lahat. Ikulong sa trunk. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang imahe ng aking ina, mahina at may sakit, na nakakulong sa isang madilim at mainit na espasyo. Ang apoy sa aking dibdib ay naging isang nagyayelong galit. Hindi ko na malaya na napatitig na pala ako sa kanya. Isang titig na puno ng lahat ng emosyong pilit kong itinatago. Naramdaman niya ang aking mga mata. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng hinala. Ang matamis na ngiti ay naglaho, napalitan ng isang matigas na linya. Naglakad siya papalapit sa akin. Rico, sabi niya, ang boses ay matigas at mapanuri. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Ang titig ni Isabela ay parang dalawang matulis na karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Sa isang iglap, kailangan kong mag-isip ng palusot. Kailangan kong ibalik ang maskara ni Rico.
Ang hamak na driver na walang alam. Yumuko ako agad, umiiwas sa kanyang mga mata. "Pasensya na po, ma'am," sabi ko sa pinakamababang boses na kaya ko. May nakita lang po akong langgam sa malapit sa inyo. Tatanggalin ko po sana." Isang palusot na mahina, ngunit sa pagkakataong ito, tila gumana. Nakita ko siyang bahagyang kumunot ang noo, ngunit pagkatapos ay iwinaksi na lamang ang aking sinabi. Ang tingin niya sa akin ay bumalik sa dati, isang tingin ng pagwawalang bahala. Ngunit alam ko, sa loob-loob niya, isang binhi ng pagdududa ang naitanim na. Kinabukasan, naramdaman ko agad ang pagbabago. Ang mga utos ni Isabela ay naging mas matigas. Ang kanyang mga mata ay laging nakamasid sa bawat kilos ko. Ramdam kong naghahanap siya ng butas ng kahit anong pagkakamali para mapaalis ako. At hindi nga ako nagkamali. Ang kanyang pagkakataon ay dumating ng hapon ding iyon. Inutusan niya akong kunin ang isang pares ng sapatos mula sa kanyang walk-in closet. Isang simpleng utos, ngunit alam kong ito na ang simula ng kanyang patibong. Sumunod ako. Pagbaba ko, iniabot ko sa kanya ang sapatos. Pagkatapos ng halos 10 minuto, isang malakas na sigaw ang umaling-awngaw sa buong mansyon. "Nasaan na? Nasaan na ang pulseras ko?" Nagmamadaling lumabas si Isabela mula sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong pagkataranta. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Isa siyang mahusay na aktres. Ang diamond bracelet ko. Regalo pa sa akin ni Rodrigo yon. Hindi pwedeng mawala. Sigaw niya, sapat na para marinig ng lahat ng kasambahay. Lumabas si Mama Teresita mula sa kanyang silid, bakas ang pag-aalala. "Anak, anong nangyari?" "Mama, nawawala po ang pulseras ko. Dito ko lang po iyon iniwan sa ibabaw ng drawer," sabi ni Isabela. Ang mga mata ay nag-uumpisa ng mamasa-masa. Nagkunwari siyang naghahanap sa lahat ng sulok habang ang ibang mga katulong ay nagsimula na ring tumulong. Ako ay nakatayo lamang sa isang tabi. Tahimik na pinapanood ang kanyang palabas. At pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Itinuro niya ang kanyang daliri sa akin. "Ikaw," anya, ang boses ay nanginginig sa kunwaring galit. "Ikaw lang ang tanging pumasok sa silid ko kanina. Saan mo itinago ang pulseras ko?" Ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan. Si Mama Teresita ay napatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isambulat ang katotohanan. Gusto kong sabihin, ako ang may-ari ng bahay na ito. At kahit ang buong pagkatao mo ay hindi kayang tumbasan ang halaga ng pulseras na yan. Pero nanatili akong tahimik dahil sa sandaling magsalita ako bilang si Rodrigo, ang lahat ng aking pinaghirapan ay mawawalang saysay. "Hindi po ako ang kumuha, ma'am." Yan lang ang tanging lumabas sa aking bibig. "Sinungaling!" sigaw ni Isabela. "Aamin ka o tatawag ako ng pulis?" "Bella, anak, huminahon ka," pakiusap ni Mama. "Baka naman kung saan mo lang nailagay." "Hindi, Mama. Sigurado ako. Siya ang kumuha," giit ni Isabela. Pagkatapos ay bumaling ulit siya sa akin. "Umalis ka na. Umalis ka na ngayon din bago pa magbago ang isip ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito." Wala akong nagawa. Sa ilalim ng mga mapanghusgang mata ng mga kasambahay at sa malungkot na tingin ng sarili kong ina, tinalikuran ko sila. Naglakad ako palabas ng pinto ng sarili kong mansyon. Isang pagkatalo, isang malaking pagkatalo. Nawalan ako ng mata at tainga sa loob. Paano ko na ngayon mababantayan si Mama? Paano ko malalaman ang susunod na hakbang ni Isabela? Nang makalabas ako sa gate, agad kong tinawagan si David. "David, napaalis ako. Nabuking..." "Sir," putol ni David sa akin.
Ang boses niya ay puno ng pagmamadali. Sir, mas malaki po ang problema natin. Katatawag lang ni Ma'am Isabella sa events planner. Inadjust niya ang petsa ng engagement party. Ano? Kailan? Sa Sabado po. Sa darating na Sabado. Napahinto ako. Ang mundo ko ay tila gumuho. Ilang araw na lang mula ngayon. Pinapabilis niya ang lahat. Wala na akong oras. Sir Rodrigo, nandyan pa po ba kayo? Hindi ako makasagot. Maya-maya, isang delivery motorcycle ang huminto sa aking harapan. Para po kay Sir Rodrigo Villafuerte. Sabi ng rider, iniabot sa akin ang isang magandang sobre. Binuksan ko ito. Sa loob, isang mamahaling invitation card. You are cordially invited to the engagement party of Rodrigo Villafuerte and Isabella Gonzalez. Nakatayo ako sa labas ng sarili kong bakuran, pinatalsik at pinagbintangan. Hawak-hawak ang imbitasyon para sa isang selebrasyon ng kasinungalingan. Ang oras ay paubos na. Kailangan ko ng kumilos at kailangan kong gawin ito ngayon na. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mabilis na montage sa isang pelikula. Ang bawat oras ay mahalaga. Ang bawat minuto ay nakaplano. Ang apartment ni David ay naging aming war room. Sa tulong niya at ng private investigator na kinuha ko, binuo namin ang isang plano na walang puwang para sa pagkakamali. Ang mga audio recording ay inayos. Ang mga timeline ay pinag-aralan. Ang mga security personnel sa venue ng party ay kinausap ng palihim. Lahat ay nakahanda na. Ngunit may isang bagay pa akong kailangang gawin. Isang bagay na para lamang sa akin. Isang gabi bago ang engagement party, umuwi ako sa mansyon. Hindi na bilang si Rico, ang driver, kundi bilang si Rodrigo. Nadatnan ko si Isabella sa sala, abala sa pakikipag-usap sa kanyang coordinator. Nang makita niya ako, isang napakatamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumakbo siya papalapit at yumakap sa akin ng mahigpit. Love, you're back. I missed you so much. Sabi niya, ang boses ay puno ng pananabik. Isang yakap na dating nagbibigay sa akin ng init, ngayon ay nagdudulot na lamang ng lamig. Itinago ko ang aking pagkasuklam sa likod ng isang pilit na ngiti. I missed you too, pagsisinungaling ko. Kamusta ang lahat dito? Nako, love, may nangyari habang wala ka. Simula niyan, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pekeng pag-aalala. Yung bagong driver, si Rico. Magnanakaw pala. Ninakaw niya yung diamond bracelet ko. Pero huwag kang mag-alala, napaalis ko na siya. Tumangulang ako. Good. Mas mabuti na yon. Ang mahalaga, ligtas kayo ni Mama. Ang galing niyang umarte. Kahit ako, kung hindi ko lang alam ang totoo, ay maniniwala sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam ako para puntahan ang aking ina. Naabutan ko siyang nakaupo sa kanyang paboritong silya sa tabi ng bintana. Nag-iisang nakatanaw sa dilim ng gabi. Ma, tawag ko. Lumingon siya at sa isang iglap, ang lungkot sa kanyang mukha ay napalitan ng liwanag. Anak, nakauwi ka na pala. Lumapit ako at lumuhod sa kanyang harapan, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga ito ay malamig. Ma, kamusta po kayo? Ayos lang po ba kayo? Isang matamlay na ngiti ang ibinigay niya. Ayos lang ako, anak. Masaya ako at nakabalik ka na. Excited na ako para sa party ninyo bukas. Tinitigan ko siya sa mata. Nakikita ko ang pagod. Nakikita ko ang pilit na pagkukunwari na masaya siya para sa akin. Ma, sigurado po kayong masaya kayo? Tanong ko. Ang boses ko ay halos isang bulong. Para sa akin? Para sa amin ni Isabella? Nakita kong nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang saglit na pag-aalangan ang dumaan sa kanyang mga mata bago siya muling ngumiti. Kinuha niya ang aking kamay at pinisil ito ng mahigpit. Rodrigo, anak, sabi niya, ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga sa lahat. Kung saan ka masaya, doon din ako masaya at mahal na mahal kita. Ang mga salitang yon ay tumagos sa aking puso.
Sa kabila ng lahat ng panlalait at pagmamaltrato na natanggap niya, ang iniisip pa rin niya ay ang aking kaligayahan. Sa sandaling iyon, ang natitirang bahagyang pag-aalinlangan sa aking plano ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding determinasyon. Hindi ko nahahayaang masaktan pa ang aking ina. Hindi na. Hinalikan ko siya sa noo. Mahal na mahal din po kita, Ma. At pangako, gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Nang gabing iyon, bago ako matulog, nakatanggap ako ng isang huling tawag mula kay Isabela. Love, hindi ako makatulog sa sobrang excitement para bukas. Malambing niyang sabi, "This is it, the start of our forever." Oo, sagot ko. Ang boses ko ay walang emosyon. Simula na nga. Ang simula ng kanyang habang buhay at ang katapusan ng kanyang mga kasinungalingan. Tumayo ako at humarap sa salamin. Suot ko ang aking pinakamahal na suit. Ang refleksyon ko ay ang imahe ng isang matagumpay na bilyonaryo na handa nang ipagdiwang ang kanyang pag-ibig. Ngunit ang mga mata ko ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga ito ay mata ng isang taong papunta sa isang laban. Oras na, bulong ko sa aking sarili. Oras na para itaas ang kortina at simulan ang huling akto ng palabas. Ang Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay napuno ng halimuyak ng haling pabango at tunog ng mga matatamis na tawanan. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin sa isang malinis na kalangitan. Ang bawat bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Ito ay isang perpektong gabi, isang perpektong selebrasyon ng pag-ibig, isang perpektong entablado para sa isang perpektong kasinungalingan. Nakatayo ako sa isang sulok, hawak ang isang kopita ng champagne na hindi ko naman iniinom. Pinagmamasdan ko ang lahat, ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga bulungan ng pagbati. Lahat sila ay narito para saksihan ang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Sa gitna ng lahat, nandoon si Isabela. Siya ang reyna ng gabi. Nakasuot siya ng isang puting-puti na gown na kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang nangiti ay nakakasilaw. Bawat lalaki ay napapatingin, bawat babae ay naiinggit. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Love, ang saya-saya ko, para akong nasa isang panaginip. Ako rin, sagot ko. Isang bangungot, sabi ng isang boses sa aking isipan. Hinawakan niya ang aking braso. Halika, mag-speech na tayo. Hinihintay na nila tayo. Inalalayan ko siya papunta sa maliit na entablado. Ang mga ilaw ay sumunod sa amin. Ang bulungan ay humina at napalitan ng katahimikan. Lahat ng atensyon ay nasa amin na. Kinuha ni Isabela ang mikropono. "Good evening, everyone," panimula niya. Ang boses ay matamis at puno ng emosyon. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Sa gabing ito, gusto ko lang pong sabihin kung gaano ako kaswerte. Swerte dahil ibinigay sa akin ng Diyos ang isang lalaking tulad ni Rodrigo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagmamahal. He is my rock, my everything. At higit sa lahat, binigyan niya ako ng pagkakataon na magkaroon ng pangalawang ina sa katauhan ni Mama Teresita. Itinuro niya si Mama na nakaupo sa unahang mesa. Lahat ay pumalakpak. Si Mama ay ngumiti, isang nangiting may bahid ng hiya at pasasalamat. I promise to love them both, forever and always. Pagtatapos ni Isabela, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig na tila nagpipigil ng luha. Isang napakagaling na pagganap. Karapat-dapat siyang manalo ng Famas Award. Nagpalakpakan ng lahat. Ibinigay niya sa akin ang mikropono. Ito na. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa mga bisita, sa mga kaibigan, sa mga kasosyo sa negosyo. Pagkatapos, tumingin ako sa aking ina. At panghuli,
Tumingin ako kay Isabela. "Thank you, love," sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, masyadong kalmado. Napakagandang mga salita. Pero bago tayo magpatuloy, may gusto lang akong idagdag. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo ni Isabela. Wala ito sa aming napag-usapan. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng taong naging bahagi ng aming pag-iibigan, lalo na ang mga taong hindi ninyo nakikita, ang mga kasambahay, ang mga hardinero, at syempre, ang aming mga driver. Ang huling salita ay idiniin ko. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Isabela sa aking tabi. Speaking of drivers, pagpapatuloy ko, may isang particular na driver na gusto kong bigyan ng espesyal na pagkilala ngayong gabi. Ang mga bisita ay nagtataka na. Ang katahimikan ay naging isang katahimikan na puno ng tensyon. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Isabela. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng pagkalito at takot. "Gusto kong pag-usapan natin ang huling naging driver ko," sabi ko. Ang boses ko ay nagsimulang magkaroon ng lamig. "Si Rick." Ang pangalang Rico ay lumutang sa hangin na parang isang multo. Ang ngiti sa mukha ni Isabela ay tuluyan ng nagyelo. Ang kanyang kamay na nakahawak sa aking braso ay biglang nanlamig. "Rodrigo, anong sinasabi mo?" Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. "Huwag mong sirain ang gabing ito." Hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon sa mga naguguluhang mukha ng aming mga bisita. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ko binabanggit ang isang hamak na driver sa isang gabing tulad nito. Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay malinaw at matatag. Dahil si Rico ay nakasaksi ng maraming bagay, mga bagay na hindi ko nakita, mga salitang hindi ko narinig. "Tumigil ka na," pakiusap ni Isabela. Ang pagkakahawak niya sa akin ay humigpit. Mga kuko niya ay bumaon sa aking braso. Ngunit hindi ako tumigil. Binalingan ko siya. Ang aking mga mata ay puno ng lahat ng galit at sakit na kinimkim ko. "Alam mo ba, Isabela, kung nasaan na si Rico ngayon?" Tanong ko. "Pinagbintangan mo siyang magnanakaw. Ipinahiya mo siya. Itinaboy mo siya. Ngunit ang totoo," huminga ako ng malalim. "Ang totoo, ako si Rico." Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ng aking ina. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang bibig. Pero si Isabela, ang reaksyon niya, ang pinakakasiya siya sa lahat. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Para siyang nakakita ng isang patay na bumangon mula sa hukay. Hindi. Hindi totoo yan. Nasisiraan ka na ng bait." Sigaw niya niya, sinusubukang bawiin ang kontrol. "Anong klaseng biro ito, Rodrigo? Ito ay hindi biro." Malamig kong sagot. "Ito ang katotohanan na pilit mong itinatago." Tumingin ako sa aking assistant na si David na nakatayo malapit sa sound system. Tumango ako. At sa isang iglap, ang malambing na musika ay nahinto. Napalitan ito ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Isabela. Nakakasuka na. Ang boses niya mula sa audio recording ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at hindi maikakaila. Minsan iniisip ko, di ba may sakit sa puso yung matanda? Baka makabuti pa nga sa kanya ang konting stress. Isang atake. Tapos, problema solved. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang lahat ay nakatulala, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang mga magulang ni Isabela ay namutla. Gusto ko na lang siyang ikulong sa trunk ng kotse para matapos na ang lahat. Ang huling mga salita ay tila isang hatol. Ang lahat ng mata ay napunta kay Isabela. Ang reyna ng gabi ay hinubaran ng kanyang korona at kasuotan. Ang natira na lang
ay isang babaeng hubad. Sa katotohanan, nanginginig sa gitna ng entablado. Hindi, hindi ako yan. Gawa-gawa lang yan. Desperado niyang sigaw. Ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos sa kanyang mukha. Rodrigo, paano mo nagawa sa akin to? Mahal kita. Pagmamahal? Tumawa ako, isang tawang walang saya. Ang tawag mo ba sa panloloko ay pagmamahal? Ang tawag mo ba sa pagbabalak na saktan ang nanay ko ay pagmamahal? Naglakad ako papalapit sa kanya hanggang sa halos magkadikit na ang aming mga mukha. Tapos na ang palabas mo, Isabela. Bulong ko, sapat lang para marinig niya. Ang kurtina ay bumagsak na. Humarap ako sa mga bisita. Patawarin ninyo ako sa eksenang ito, ngunit kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Itinaas ko ang aking kamay. Ang kasunduang ito, ang engagement na ito, ay kanselado. Pagkatapos ay tumingin ako sa security. Paki-escort na po ang pamilya Gonzales palabas. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko si Isabela. Ang kanyang magandang mukha ay nabahiran ng luha at galit. Puno ng pagkasuklam. Sa isang biglaang kilos, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ako ng buong lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Hindi ako gumalaw. Hindi ako kumurap. Tinanggap ko ang sampal na yon bilang huling paalala ng aking naging katangahan. Tapos na tayo? Sabi ko. Ang boses ko ay pinal na. Habang kinakaladkad siya ng security palabas, patuloy siyang sumisigaw. Ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. Ang kanyang mahika ay nawala na. Ang anghel ay tuluyan ng bumagsak mula sa langit. Nang mawala na sila, ang natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan at ang mga mapanuring mata ng lahat. Hindi ko sila pinansin. Isang tao lang ang mahalaga sa akin ngayon. Naglakad ako pababa ng entablado, nilagpasan ang mga nagtatakang mukha at dumiretso sa kinaroroonan ng aking ina. Ang engrandeng ballroom ay tila isang malawak na disyerto. Ang mga bisita ay unti-unti nang nag-alisan, dala ang pinakamalaking tsismis ng taon. Ang natira na lamang ay ang mga palamuting nagsimula ng malanta, mga tirang pagkain sa mesa at ang matinding katahimikan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Aling Teresita ay nanatiling nakaupo, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang komplikadong halo ng mga emosyon. Gulat, sakit, at isang uri ng kaluwagan na hindi niya maipaliwanag. Napanood niya ang lahat. Ang paglalantad, ang pagbagsak ng isang babaeng inakala niyang magiging anak na rin niya. Ang tapang ng kanyang sariling anak. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Dapat ba siyang malungkot dahil sa nasirang pangarap ni Rodrigo? O dapat ba siyang maging masaya dahil nailigtas ito mula sa isang malaking kapahamakan? Isang pares ng mamahaling sapatos na katad ang huminto sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Si Rodrigo, ang kanyang anak. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit sa likod noon, nakita niya rin ang lakas. Walang nagsalita. Dahan-dahang lumuhod si Rodrigo sa harap ng kanyang ina, sa gitna ng nagkalat na konfeti at mga pangarap na nawasak. Kinuha niya ang nanginginig na mga kamay ni Aling Teresita at hinawakan ito ng mahigpit. "Ma!" Bulong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay basag. "Patawarin niyo po ako." Napakunot ang noo ni Aling Teresita. "Para saan, anak?" "Patawad po dahil hindi ko agad nakita," sabi ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. "Patawad po dahil hinayaan kong maranasan niyo ang lahat ng iyon. Patawad po dahil naging bulag ako." Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas na ipinakita ni Rodrigo sa entablado ay naglaho. Sa harap ng kanyang ina, siya ay muling naging isang batang humihingi ng kanlungan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Rodrigo at tumulo sa kamay ni Aling Teresita. Ang luhang yon ang bumasag sa kanyang pagkakatulala.
Ginamit niya ang kanyang libreng kamay para hawakan ang pisngi ng kanyang anak. Dahan-dahan niya itong pinunasan. Shh! Mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal ng isang ina. Wala kang kasalanan, anak. Ang pag-ibig, minsan, ay nakabubulag talaga. Pero nasaktan ka niya, ma. Nasaktan ka niya ng dahil sa akin. Umiling si Aling Teresita. Ang mahalaga ay mulat ka na ngayon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Yun lang ang importante sa akin. Niyakap ni Rodrigo ang kanyang ina. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na puno ng lahat ng hindi nila masabi sa salita. Dito, sa piling ng kanyang ina, naramdaman ni Rodrigo ang kapayapaan. Ang ingay ng mundo ay nawala. Ang sakit ng kataksilan ay bahagyang gumaan. Ito ang totoong pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nanloloko. Isang pag-ibig na hindi nananakit. Isang pag-ibig na laging nariyan, anuman ang mangyari. Uwi na tayo, ma. Bulong ni Rodrigo. Tumango si Aling Teresita. Tumayo si Rodrigo at marahang inalalayan ang kanyang ina. Habang naglalakad sila palabas ng ballroom, iniwan nila sa kanilang likuran ang mga labi ng isang magarbong kasinungalingan. Ang bawat hakbang palayo ay isang hakbang papalapit sa isang bagong simula. Isang simula kung saan ang pundasyon ay hindi na yaman o ganda, kundi ang dalisay na pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ina. Nang makalabas sila sa hotel, isang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanila. Huminga ng malalim si Rodrigo. Ang hangin ay tila mas malinis, mas sariwa. Tumingala siya sa langit. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita niya muli ang mga bituin. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marangyang mansyon na dating puno ng mga peking nakangiti at masasakit na alaala ay ipinagbili na ni Rodrigo. Pinalitan niya ito ng isang mas maliit ngunit mas maaliwala sa bahay sa isang tahimik na lugar sa labas ng syudad. Ang mga pader ay pininturahan ng puti at ang mga bintana ay malalaki. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Ang hardin sa likod bahay ay puno ng mga paboritong bulaklak ni Aling Teresita. Dito, sa bagong tahanang ito, unti-unti silang naghilom. Isang hapon, nakaupo si Rodrigo sa veranda, tinutulungan ng kanyang inang magalis ng mga tuyong dahon sa mga halaman. Si Aling Teresita, na dating laging may bahid ng lungkot sa mga mata, ay tila bumata. Ang kanyang mga ngiti ngayon ay abot tenga at ang kanyang kalusugan ay bumubuti. Naalala mo ba, anak, noong bata ka pa? Biglang sabi ni Aling Teresita. Lagi mong sinasabi na kapag lumaki ka, ibibili mo ako ng isang bahay na may hardin na kasing laki ng parke. Napangiti si Rodrigo. Hindi man kasing laki ng parke ito, ma, pero sana sapat na. Sobra-sobra pa, anak, sagot ng kanyang ina. Hinawakan ng kanyang kamay. Ang tunay na hardin ay nasa puso. At ang puso ko ngayon ay namumulaklak. Tahimik silang nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito ay komportable, puno ng pag-unawa at pagmamahal. Minsan, nababasa ni Rodrigo ang mga balita online. Ang pamilya Gonzales ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska ng bangko. Si Isabela, ayon sa mga huling balita, ay nakikipag-ugnayan sa mga maliliit na endorsement deals, sinusubukang buhayin ang kanyang nasirang pangalan. Hindi na naramdaman ni Rodrigo ang galit. Ang naramdaman na lang niya ay isang uri ng awa. Isang aral na natutunan sa masakit na paraan. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Rodrigo. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello, Mr. Villafuerte? Sabi ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Isang boses na professional, ngunit may halong init. This is Architect Althea Jimenez. I'm calling on behalf of the foundation you're funding. I just want to personally thank you for your generous donation for the community housing project.
Walang anuman, Miss Jimenez, sagot ni Rodrigo. It's the least I can do. Sana po ay makadalaw kayo sa site minsan. I'm sure matutuwa ang mga bata na makita ang taong nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Sabi ng arkitekto. I will, ngiti ni Rodrigo. I definitely will. Pagkatapos ng tawag, napatingin siya sa kanyang ina. Nakangiti ito sa kanya. Sino yon, anak? Isang arkitekto, ma, mula sa foundation. Mukhang mabait, puna ni Aling Teresita. Ngumiti lang si Rodrigo. Ang sakit ng nakaraan ay hindi tuluyang naglaho. May mga peklat na mananatili. Ngunit ang mga peklat na iyon ang nagpapaalala sa kanya ng isang napakahalagang aral, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ganda ng mukha o sa kinang ng kayamanan. Ito ay nasusukat sa kabutihan ng puso, sa kung paano mo tratuhin ang mga taong walang maibibigay sa iyo pabalik. At higit sa lahat, sa kung paano mo mahalin at alagaan ang pamilyang nag-aruga sa iyo. Tumingin si Rodrigo sa malawak na hardin, sa kanyang inang masayang nag-aalaga ng mga bulaklak, sa sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon. Napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng nawala sa kanya, mas malaki pa rin ang kanyang natagpuan. Dahil ang tunay niyang yaman ay hindi nakatago sa bangko o nakasulat sa stock market. Ito ay nakaupo sa kanyang harapan, hawak ang isang pandilig at ngumingiti. At sa pagkakataong ito, alam na ni Rodrigo na hinding-hindi na niya ito muling ipagpapalit sa anumang kumikinang na kasinungalingan. At dito nagtatapos ang kwento ng paghahanap ni Rodrigo sa tunay na yaman. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Ang bawat sandali na inyong inilaan upang samahan si Rodrigo sa kanyang paglalakbay ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nakaramdam ng kilig, ng matinding galit, ng pait, at sa huli, ng kapayapaan. Sabay nating sinaksihan ang pagbagsak ng isang mapanlinlang na pag-ibig at ang pagbangon ng isang wagas na katotohanang nakasentro sa pamilya. Naway baunin natin ang aral na iniwan ng kwentong ito, na ang tunay na ganda ay hindi kailanman nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa dalisay na kabutihan ng puso. At ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat ay ang pagmamahal na handang magsakripisyo at magprotekta. Ang pag-ibig na walang hinihintay na anumang kapalit. Ang pag-ibig para sa ating mga magulang na siyang unang nagmahal sa atin. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Anong eksena ang pinakatumatak sa inyong puso't isipan? Anong aral ang personal ninyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagsusulat hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na audio drama. Ito po ang inyong manunulat at tagapagsalaysay. Laging nagpapaalala na sa bawat unos ng buhay, ang pag-ibig ng pamilya ang ating pinakamatibay na kanlungan at tunay na yaman. Maraming salamat po.